Hello to readers, viewers at followers. Magandang araw sa inyong lahat. Tutuhanin ninyo sa content na ito ang patungkol sa anong nangyayari na nagaganap doon sa Antarctica. Yes, ito yung pinaka-interesting na content so far. Alam nyo, Antarctica kasi based po sa open to public na mga data. Antarctica is an untouchable place. So, may treaty po na ginawa dati na hindi dapat siya galawin o may mga restricted area doon na hindi pwede puntahan ng mga explorer at saka mga visitors. Yet, ang pinaka doon is sa balita sa ngayon, I think recently lang na tumaas yung temperature doon na umaabot sa 23 to 30 degrees Celsius. So, ibig sabihin, alaman natin na ang Antarctica is nasa almost lang sa normal, ang kanyang normal temperature doon is siyempre expected nyo na malamig doon. Kaya ang normal na mga is almost mga 10 degrees Celsius o pababa. Just like that. Hindi ko masabi yung pinaka numbers mismo. And again, yung ang nangyari doon is nagkaroon po ng init. Dahil ang pinaka reason is hindi pa alam sa publikong Kaya madami na mga speculation ang dumalabas sa public na ganito, ganyan na it refers po sa climate change or something na ganun. Actually, didirektahin ko na kayo guys. Ang climate change is a part of the globalist elites agenda. Yun yung pagkaka-definition nila sa climate change na yan. Hindi actually is agenda talaga nila yung sinasabi nila climate change. So ngayon, yung Antarctica is truly affected ngayon sa mainit. Ang question, ano po ang mangyari kapag natutunaw yung mga ice wall o mga yelo doon sa Antarctica? Yes, yung mundo po natin is maapektuhan. Tataas po yung, disclaimer, hindi ito pananakot or ito po ay pinaka actual na mangyari. Pero hindi, I think sa ngayon hindi po yun magaganap. Kapag matutunaw yung yelo doon dahil sa sobrang init doon, ang mangyari is tataas yung level ng tubig dagat. Maapektuhan po yung mga kalupaan. Not entirely kalupaan, but yung mga mababang location na mga kalupaan sa atin, I mean sa buong mundo talaga. Kasi nag-accumulate po yung Antarctica, I think mga 60 to 70% ng tubig doon. Kaya nasa as is po siya na naging ice wall siya. Kasi pinifreeze niya yung tubig, yung density ng tubig doon. Actually, sa totoo lang, dertahin ko na kayo based po sa information natin na tatanggap. Ano naganap dun sa Antarctica na umiinit siya dahil nagkaroon po ng weather warfare dun. Alam niyo kung bakit? Yung weather na warfare na po is related po ito sa pagitan ng pag-aaway ng mga white and dark operators. White hats versus dark hats o dark operators. Nag-aaway-aaway sila doon. Kasi almost 100 years na nakalipas, yung Antarctica is nandun yung headquarters po ng nalala nyo? Yan. Nandun po talaga. Nandun sa beneath the wall. Beneath the ice wall. Nandoon. Kaya hindi siya, yun ang reason na bakit ginawa yung treaty upang maproteksyonan sila, not entirely the Antarctica itself. Tandaan niyo yan. Dito ko lang naibulgar sa video na ito kasi hindi ko ito mabulgar directly doon sa other social media platform. Kasi alam niyo naman, na-flag tayo as mark as na-violate daw yung community standards, something else. Yun yung rason doon. Pinupurge doon yung mga dark operators doon sa ilalim mismo ng Antarctica, sa ilalim ng ice wall.
Tandaan niyo yan. Kaya I hope na magtagumpay po ang mga White Hats doon na patuloy yung kanilang matinding pakikipaglaban doon sa sagupaan. Kasi gusto talaga ng mga white na ilabas yung mga hidden technology na nakatago doon sa Antarctica na dapat kung saan magagamit natin ng mga tao, ng sangkatauhan. That hidden technology there, malaki ang impact sa atin, sa buhay ng tao. Yun ang reason na nangyayari doon. So, sa ngayon, ito lang po muna yung masasabi natin sa video na ito, at salamat po sa mga tuloy-tuloy na pagsuporta sa akin, and then salamat po sa pag-subscribe sa channel na ito. I do really hope na madami pa tayong video na mai-upload at mai-post at mai-content dito. Tandaan nyo guys, halos lahat ng mga yung mga content ko is maliit pa lang ito. Madami pa kayong malalaman. Kaya sa ngayon, hindi ko directly mabubunyag sa inyo. Paunti-unti lang muna. Kasi, alam nyo naman, like yung Google, yung iba pang mga media platform, at saka alam nyo na yan. Kasi, baka may ipa-plug naman tayo. Kasi, iniiwasan natin na ma-detect tayo. Kaya, yun ang reason na paunti-unti lang yung pag-post po natin. Salamat po sa inyong pagsuporta sa akin.